Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo pong muli ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Sa ating pong pagpapatuloy ng serye ng thematic sermon of the Bible, tayo po ay nasa ikalibing-siyam na aklat ng lumang tipan sa Biblia. So, ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sabay-sabay po nating i-recite. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Tayo po'y dumako sa panalangin at ilingin natin sa Diyos na sa gabing ito ay maunawaan natin ang mensahe na dadalhin sa atin sa sandali ito. Kung kayo po ay nariyan, ay samahan po ninyo akong manalangin at kayo man ay manalangin din para sa inyong mga sarili upang ang mensahe ng Diyos ay makatawid sa puso at isipan ng bawat isa. Okay? Let us pray. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyo sa gabi ito. Aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon. Nanawa o Diyos ang mensahe mo ay maging klaro at naunawaan, Panginoon, sa payak na paraan na inilalahad mo sa amin ang iyong mensahe. Mangusap ka po sa aming pong mga kapatid, sa aming mga tagapakinig ngayong gabi upang sa gayon ay patuloy na ang mga salita mo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, pagpapala sa aming buhay. Iniling po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong patnubay sa sandaling ito at nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na kikilos sa kaibuturan ng aming mga puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? So tayo po ay nasa serye ng thematic sermon of the Bible. Kung kayo po ay nakikinig sa seryeng ito, meron pong linggo na hindi po tayo nakapag-ere ng o nakapag-upload, ano po, sapagkat pag wala po tayong ah, online, tayo po ay naka face to face at hindi po naman natin ma-record yung mga kasunod na o yung mga naunang serye nito. Ganun pa man ay ninanais natin na ito po ay na mai-upload upang sa gayon ay patuloy po na consistent nating madinig. Gayunpaman, ini-encourage ko po kayo na i-download po ninyo yung aking Thread of Truth, a devotional journey through the scriptures. Yan po ay nasa aking account at pwede po nyo i-download yan. Meron pong link yan. At mamaya papakita ko sa inyo kung paano po nyo to may download. Okay? So tayo po ay nasa Old Testament ng Bible. Meron po tayong 39 sa Old Testament and 27 books sa New Testament. Sa nakalipas na mga ilang linggo ay natalakay po na natin ang law, history, and now we are on the category ng wisdom sa Old Testament. Recently ay tinalakay po natin ang aklat ni Hope. It's about
suffering o yung pagdurusa ng isang matuwid at kung paano siya pinagpala at naintindihan niya kung bakit may mga ganitong uri ng suffering sa buhay ng isang tao. At ngayon ay narito po tayo sa aklat ng mga awit o the Book of Psalms. Ang psalm ay expressions of the soul. Ito po yung mga reflection ng buhay ng isang tao. At dito po sa ikalabing-siyam na aklat na 'to ay ating, matututunan ang nilalaman ng puso ng mga unang tao noon kung ano ang kanilang pagkakilala sa Diyos. At ito ay kanyang, isinulat para sa atin kapakinabangan. Okay. So pamagatang po natin ang ating paksa ngayon ang pagtitiwala kay Yahweh. Okay. Ang Kawikaan ay nasa verse 3, chapter 3 verse 5, okay? Chapter 3 verse 5. Right? Ayan. Ang sabi po sa talata, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Okay? Alimin po natin kung sino ang sumulat o ang may akda ng kawikaang ito. Maganda po ito na salansanin natin at isa-isahin, ano po. At dito makikita natin ang laman ng puso ng may akda nito. Yung aking nabanggit kanina ay patungkol sa awit, ano po, yun po ay nakarampa palang linggo yon. At ngayon narito po tayo sa aklat ng kawikaan. Ito po yung ating books, ika 19, ano po, o 19 itong ating aklat na to. Okay? Sa talatang ito ay nabanggit ng may akda, kay Yahweh ka magtiwala. Ano po? Buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So kilalanin natin kung sino po ang may akda nito. Ang profile po ni Haring Solomon, ang pangalan po niya ay Solomon. Ang ibig sabihin ay kapayapaan or peace from the word shalom o shalom. Okay? Kilala rin siya bilang Jedidiah o pangalan na ipinigay ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan. Si Haring Solomon po ay nanungkulan noong ika-10 siglo bago dumating ang tinatawag nating before Christian era. Humigit kumulang na noong 970 to 931 BCE. At yan ay approximately mga 40 years si Solomon na naghari sa Israel. Ang kanyang kaharian ay Israel. Kung maalala nyo ang mga naunang hari, ang sinundan niya ay ang kanyang tatay na si Haring David at si David naman ay sumunod kay Haring Saul na anak ni Kish na naghari sa bansang Israel. So si Solomon po ang ikatlong hari at yan po ay nag 40-40. 40 years na naghari si Saul, 40 years si David at 40 years din si Solomon. Ang kanyang magulang ay si David at ang kanyang ina ay si Bathsheba. Mga natatanging katangian ni Haring Solomon. Kilala po siya bilang isang pinakamatalinong hari ng Israel. Siya po yung tagapagtayo ng unang templo sa Jerusalem na tinatawag ding templo ni Solomon. At ikatlo, siya po yung may akda ng ilang mga aklat sa Biblia tulad ng aklat ng Kawikaan, mga ngaral o Ecclesiastes, at ang awit ni Solomon, or we say it, Song of Solomon. So siya po ang may akda ng mga aklat na ito. Ang mga mahalagang ginawa ni Solomon, ano po? Una ay yung karunungan. Makikita natin sa pasimula ng kanyang paghahari
Hiniling ni Solomon ang karunungan mula sa Diyos upang mahusay niyang pamunuan ang Israel. Dahil dito, siya ay binigyan ng Diyos ng pambihirang karunungan, kayamanan at karangalan. So dito po ay nasubok ang kanyang katatagan, ano po. At dito ay nakita ng Diyos ang kanyang pagiging sincero sa kanyang pamumuno. At kanyang sinasabi na hindi niya mapapamahala ang itong mag-isa, ang napakaraming tao. Kung kaya nga siya ay nagpakumbaba sa Diyos at dumalangin. At sa kanyang pananalangin ay makikita po natin na ang Diyos ay tumugon sa kanya. At doon sa kanyang panalangin, sabi sa kanya ni Yahweh na bagamat hindi mo hiniling na ikaw ay maging makapangyarihan o maging malakas, hiniling mo ang karunungan, ay ibibigay ko na rin sa iyo pati na ang kapangyarihan at ang kayamanan. So, ito po ay isang magandang halimbawa ng sinserong panalangin na ang Diyos ay tumutugon talaga. Ikalawa ay yung kanyang pagbuo ng templo. So bago niya itinayo ang templo, ay sandamakmak na ginto, mga silver, ang naipon na ni Haring David. At ito ay nadagdagan pa niya nang siya ay magsimulang umungkat ng mga ginto na nagmumula sa Ophir. Itinayo ni Solomon ang unang templo sa Jerusalem na naging sentro ng pagsamba ng mga Israelita. This is the first temple ever built in Jerusalem. Dahil yung templo na kanilang ginagamit sa ritual and worship ay 10. At ngayon ay si Solomon ang pinahintulutan ng Diyos na magtayo ng templo. Ikatlo ay yung pagpapalawak ng teritoryo. Dahil siya naging makapangyarihan sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumawak ang teritoryo ng Israel at lumakas pati na ang ekonomiya nito. Ganon din naman ang pagtatag ng diplomasya. Nakipag-alyansya siya, si Solomon, sa iba't ibang mga bansa. Kabilang na ang pakikipagsundo sa mga hari at reyna, gaya ni Reyna ng Sheba. Yan po yung kanyang mga ugnayan sa ibang bansa. Ang kanya naman personal na buhay, ang karunungan at paghingi ng patnubay mula sa Diyos ay mahalaga sa mahusay na pamumuno. Dito natin nakita na ang kanyang buhay bilang isang hari ay kailangan talaga ng merong dunong. At ito'y hiningi niya sa Diyos at siya'y pinagkalooban ng Diyos. Kaya during his period for 40 years, ang tawag po dito ay the golden years of Israel. Kumbaga ito yung panahon ng kasaganaan, kapayapaan, katiwasayan sa kanyang kapanahunan. Excuse me. Kaya ang mga tao nung kanyang kapanahunan ay talagang namuhay na may kagalakan, kasiyahan, kapayapaan at masagana sapagkat yung kanyang panahon ng paghahari, grabe po talaga ang tinatawag nating daloy ng mga ginto, mga livestock na dumadating sa Jerusalem. Kaya kapag sila nagpe-festival, it takes months bago matapos sa dami ng mga supplies na dumadating. So ganoon kasagana ang mga ang nung kanyang kapanahunan. Ang ekonomiya ay maunlad, ang mga tao ay masasaya, walang krimen, kumbaga nga po ay everybody ay merong kanya-kanyang sariling mga kumbaga pinagkukunan. May mga sariling mga pananim, may mga agrikultura sila. Kaya nung panahon niya talaga pong ito ay isang kumbaga masasabi natin kung merong Amerika at ngayon ay yung China na umuunlad
ay makikita natin na ang mga tao ay masaya kapag ang isang bansa ay nagkakaroon ng kasaganaan. At siguro ay magtatanong tayo kung paano nga nangyari ito. Ito ay nasa pamumuno rin, ano po, kung paano ang namumuno ay namumuno ng mahusay, nakikinabang ang kanyang pinamumunuan. Ang ikalawa dito ay yung pagsamba at pagtatalaga ng manggagawa sa Diyos ay may malaking kahalagahan. Kahit gaano katalino o kalakas ang isang tao, mahalaga pa rin ang pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dito natin makikita ang kanyang buhay na bagamat siya ay napakatalino, ay talagang hiniling pa rin niya sa Diyos na yung kanyang pagpapakumbaba at yung gabay ng Diyos ay kanyang kumbaga'y samahan siya at sa gayon ay magtagumpay siya. Okay? So gayon, merong tagumpay, meron din pagbagsak. Sa kabila ng kanyang karunungan, nagkaroon ng mga kahinaan si Solomon. Kung maalala niyo si Solomon, siya po ay merong 1,000 babae, 700 ng kabit, 700 ng asawa, 300 ng kabit. At maraming asawa ni Solomon ay mga Diyos-Diyosan. At siyempre lahat ng mga asawa niya ay kinakailangan niyang pakinggan. So si Solomon ay kumiling sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa na naging dahilan ng paghina ng kanyang pamumuno at pagkahati-hati ng kaharian ng Israel pagkatapos ng kanyang kamatayan. So, hindi agad siningil ng Diyos ang kanyang kasalanan, kundi ang nagdusa nito ay ang kanyang anak dahil sa kanyang talikod sa kautusan ni Yahweh dahil sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung pamana ni Solomon? Ang pamana ni Solomon ay nananatili sa maraming tao. Ang kanyang mga aklat sa Biblia ay patuloy na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa mga mambabasa. May kabuluhan sa kasaysayan at pananampalataya. So ito po yung kanyang legacy na iniwan. At sa tuwing babasahin natin ang mga aklat na kanyang kinompose, makikita natin ang reflection kung paano ang Diyos ng Israel ay nagpala sa kanya at ang pagpapalang yun ay nahayag sa pamamagitan niya at doon makikita natin kung anong karunungan ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? So ano po yung highlight ng ating paksa ngayon? Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Punayin po ninyo yung salitang kay Yahweh ka magtiwala. So dito ay tinutumbok na ang ating tiwala ay dapat kay Yahweh lamang. Na kahit na ano pang estado natin sa buhay, mahirap man o mayaman, may pinag-aralan o wala, makapangyarihan o walang kapangyarihan, alipin o malaya, kay Yahweh ka magtiwala. At mapupunta natin dito ang ugnayan ng ni Solomon kay Yahweh. At makikita nyo dito yung salitang kay Yahweh ka magtiwala. Ito ay ginawa ni Solomon. Buong puso siyang nagtiwala kay Yahweh ng kanyang pamahalaan ng bayang Israel. At dito makikita natin na hindi siya half-hearted, kundi buong puso at lubusan. Ibig sabihin ay walang pagdududa na si Solomon ay nagtiwala kay Yahweh ng buong puso. Subalit, at the end of his life, mapupunan natin na siya ay nalis ng landas. Ang dahilan, dahil din sa kanyang kasalanan. And then, kasunod, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So dito,
ay mapupunan natin na ang kanya talagang pinaguhugutan ng, karunungan ay hindi ang kanyang sarili kundi ang Diyos. Kaya hindi siya umasa dun sa kanyang sariling karunungan. And then, maganda rito ay sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So look at this, ano? Sa lahat ng iyong sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ito po ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ikaw ay isang magulang, isang estudyante, isang manggagawa, o professional, o anumang estado mo, posisyon sa buhay, wala po itong pinipili. Ang sinasabi dito ni Solomon, sa lahat ng iyong gawain. Kung tatanungin mo sarili mo, ano ba yung gawain mo? Bilang isang magulang o bilang isang tatay at nanay, ay huwag ka rin mananangan sa sarili mong karunungan. Ang tinusabi niya dito, kay Yahweh ka magtiwala. At hindi kalahati, ano? Buong puso at lubusan. Anong magiging rason? Ano bang objective? Kung bakit tayo dapat ay hindi manangan sa ating sariling kakayanan? Ang sagot ay upang ika ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng gabay dun sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi ka mapapahamak eh. Amen po. Kung may patnubay ang Diyos, malamang na merong tagumpay. Okay? Now, ating pong siya sa atin, ito pong talata na ating pinag-aaralan ngayon. Ano po? Ang sabi diyan, na sa pagsusuri natin, ano ba ang pangunahing tema ng kawikaan? Dito sa chapter 3, verse 5 and 6. Ang tema po ng kawikaan ay ang pagtitiwala sa Diyos at hindi sa sariling karunungan. Hinihikayat tayo nito na umasa sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa upang tayo'y gabayan niya sa tamang landas. So dito nasagot po natin yung tema, ano po, na tayo hinihikayat na umasa sa Diyos. Tayo nakakadinig ng mga kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Totoo naman yan. Tayo rin ang gagamitin ng Diyos sa ating mga plano sa buhay. Pero dito ay pinapakita ngayon ang tinatawag nating umasa sa Diyos. Na kahit na ano pang galing natin o husay natin, kung hindi mo kasama ang Diyos sa mga gawain mo, hindi magtatagumpay. Amen. Ikalawa, ano po ang hinihiling sa atin sa mga bersikulong ito? Hinihiling sa atin na magtiwala kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa sariling karunungan. Sa lahat ng ating gawain, dapat nating alalahanin ang Diyos upang siya ang pumatnubay sa atin. Ikatlo, ano po yung ipinangako ng Diyos kapag tayo nagtitiwala sa Kanya at hindi sa ating sariling karunungan? Ipinangako ng Diyos na tayo Kanyang papatnubayan sa ating mga tatahakin kapag siya ating aalalahanin sa lahat ng ating gawain. So napakabuti ng Diyos, ano? Ang hinihintay lang pala sa atin ng Diyos ay yung tayo magtiwala sa Kanya sa lahat ng ating gawain. Ano man ang aspeto ng ating gawain, pagpapamilya, pagninegosyo, o anumang uri ng bagay na meron tayong involvement o ginagawa. At yan ay ating ipinagkakatiwala sa Diyos. Nasamahan tayo. Amen. Ikaapat, bakit mahalagang huwag umasa sa sariling karunungan ayon sa kawikaan?
Mahalagang huwag umasa sa sariling karunungan. Bakit? Dahil ang ating pag-unawa ay limitado at maaaring magkamali. Kumbaga yung iniisip natin planchado na, sakto, no? Eh may mga twist pala yan. Kaya kung gusto natin na maging maayos, talagang ang Diyos ay isangkap natin higit sa lahat dun sa ating mga gawain. Samantalang ang Diyos ay may ganap na karunungan at ang kanyang ginagabayan ng mga nagtitiwala sa Kanya tungo sa tamang landas. Okay? Lima, ano? Paano natin may papakita ang pagtitiwala kay Yahweh sa ating pang-araw-araw na buhay? So ngayon, makikita po nating application, ano? Yung pagtitiwala sa pang-araw-araw na buhay. May papakita natin ang pagtitiwala kay Yahweh sa pamamagitan ng una ng pagdarasal. So, every time we pray, ayun, doon na tayo nagtitiwala sa Kanya. Pagsunod sa Kanyang mga kautusan, paghingi ng Kanyang patnubay sa lahat ng ating desisyon, at pagpapakita ng pananampalataya sa Kanyang plano sa ating buhay. So, hindi tayo magkakamali dito eh. Dahil ito ay yung practical application sa pang-araw-araw na buhay. Kaya napakainam, ano po, na naman ang ating gagawin ay dinudulog natin sa Diyos sa panalangin. Dahil nga limitado ang ating pangunawa, limitado rin ang ating kakayahan. Kaya kung tayo man ay magpapasya, lagi nating kukonsider ang manalangin muna tayo. Hilingin natin sa Diyos yung patnubay at yung tanong na paano malalaman na yan nga ang kalooban ng Diyos. Eh, kung ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan sa isang bagay na gagawin mo, malamang yan na yan. Okay? At panghuli, ano po yung mga hakbang na maaari nating gawin upang hindi tayo umasa sa sariling karunungan? Maaari tayong magbasa at mag-aral ng Biblia. Alam niyo po, lagi kong ini-encourage kayo na magbasa at mag-aral ng Bible. Yung una, yung magbasa. Merong ayaw mag-aral ng Bible eh. Pero nagbabasa naman sila. Kaya lang nagkaiba po yung nagbabasa sa nag-aaral. Amen. Makinig sa mga aral ng mga espiritual na tagapagturo o tinatawag nating mga pastor o preacher or teacher. Manalangin ng palagian. Humingi ng gabay sa Diyos bago gumawa ng anumang desisyon. So minsan ito po ay nakakaligtaan nating gawin. Dahil tayo po ay under pressure. At minsan pagka tayo po ay pressure masyado, doon tayo nagkakamali ng ating mga desisyon. Akala natin tama na. Hindi mo puwedeng, ah, lunasan o lutasin ang isang problema ng panibagong problema. Amen po. So kaya napakahalaga na tayo'y dumudulog sa Diyos sa panalangin. At doon, kumikilos naman ang Diyos kung paanong paraan niya gagawin ito para ikaw ay matulungan. So kahit kailan, ang Diyos ay hindi magkukulang at siya'y laging nakamasid sa atin. Meron kayong mga guardian angels na nagmamasid sa inyo, nagbabantay at handang tumulong. Alam ng Diyos na kailangan mo ng saklolo. Kaya nagpadala siya ng mga anghel na magbabantay sa iyo. Alright? Meron po akong isang sinulat na ano niya na book, ano po yung guardians, so guardian angel. Your guardian angels, ano po. Napakaganda pong basahin 'yon. Pag binasa niyo, malalaman niyo yung sikreto ng Psalm 91 na kung paano ang mga anghel na ibinigay niya sa iyo kung paano sila magbantay. And then you have to communicate with your angel. At yan, hindi mo sila nakikita, pero nakikita kanila. Pero sila, kung nananampalataya ka na may angel ka, you can command them. You can talk to them. And sometimes through signs and circumstances, they will show you kung nasaan sila at kung ano ang dapat mong gawin at tutulungan kanila. Amen? Right. Yan po yung ating pagsusuri at pagsisiyasat. Kaya
Ito pong ating paksa ngayon ang pinamagatan nating pagtitiwala kay Yahweh. Ano po bang ibig sabihin ng pagtitiwala kay Yahweh? Kung ihalimbawa natin yung pagtitiwala kay Yahweh ay ipinakita na po ang mga illustration nito. Nang si Moses ay kasama niya ang bayang Israel, nang tumawid sila sa ilog na pula, yung Red Sea, ay tiwala kay Yahweh ang makikita natin kung paano gumawa ng himala ang Diyos. Kina Shadrach at Meshach at Abednego, tiwala rin kay Yahweh. Si Solomon nang itayo niya ang templo, tiwala rin kay Yahweh. Si Elijah nang magpababa ng apoy, tiwala rin kay Yahweh. So lahat ng yan, pag titingnan natin, ang pagtitiwala kay Yahweh dapat ay lubusan, buong puso. Huwag nating pagalinlanganan ang kakayahan ng Diyos. Tila para bang minsan sinusubok tayo kung hanggang kailan na ating pagtitiwala. At minsan mahirap i-execute yung 100% trust sa Diyos. Sapagkat meron siguro tayong mga alinlangan. Ngayon, ang ninanais lang ng Diyos sa iyo, magtiwala ka sa Kanya ng buo. Huwag kang mag-aalinlangan. Yun ang hinahanap ng Diyos eh. Alright? Kaya sa gabing ito, kung kayo nakikinig at maaring sa mga panahong ito, kayo ay may mga pagsubok sa buhay. Sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga finances, sa inyong mga relasyon, sa inyong kapitbahay, napakarami nating mga hamon na kinakaharap sa buhay. At ito ay masusolusyonan lang natin kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga laban. Amen po. So ito po ang kagandahan na kilala mo ang Diyos. Pwede kang magtiwala sa Kanya 100% at hindi nagdududa. Amen po. Okay? So ngayon, nakita natin yung pagtitiwala at mga halimbawa nito. Okay? Paano ba tayo magkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos? Kasi tayo po ay dumadaan sa mga challenges, mga testing, pagsubok ng ating pananampalataya. Kaya ang tanong ay, ano ang mga hakbang na dapat nating gawin? So ito po ay basic question at meron ding basic answer. At maikli lamang po ang mga sagot nito. Pero ito po ay nasa practical application na pwede nating ipamuhay. Sapagkat itong paksa natin, yung pagtitiwala kay Yahweh, ay sinusubok din kung totoo nga na nagtitiwala ka kay Yahweh sa Diyos sa kahit na sa pang-araw-araw na pamumuhay. So tayo po ay tested na tested sa araw-araw ng ating buhay, lalong-lalo na sa ating mga pangangailangan at obligasyon sa ating pamilya. Kung paano natin isusustain ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. So ito po ay isang ah, malaking alalahanin, lalong-lalo na sa mga pamilyadong tao. Sapagkat meron silang responsibilidad at obligasyon na paaralin ang kanilang mga anak, pakainin ang kanilang mga anak, at makatira sa isang bahay na masasabi nating may kapayapaan, may katiwasayan. Alright? So are you ready na magtiwala kay Yahweh? Ang una na hakbang na pwede nating gawin ay ito, regular na pananalangin at paghingi ng patnubay. Are you praying? Ikaw ba'y nagpe-pray? Noong nakaraan ay nag-request ako sa inyo, panalangin ninyo ang ating scholarship. Uh, God is so good. When you pray, God answer. Okay? So, yung regular na pananalangin at paghingi ng patnubay
ito yung ano, yung magbubuo lalo ng pagtitiwala mo sa Diyos at kapag napatunayan mo na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, ay talagang lagi kang mananalangin at tatawag sa Diyos at hihingi ng patnubay. Meron tayong mga mabibigat na problema sa araw-araw, ano po? At hindi ko alam kung ano ang mga problemang kinakaharap ninyo sa sandaling ito. Kayo lang ang nakakaalam at ang Diyos. Maliban na ikwento nyo ang inyong mga karanasan sa buhay. Sino ba naman magkukwento ng ating mga problema? Itatapon natin sa iba samantalang sila ay problemado din. Sinong sasalo? Kumbaga, yung problema mo, ipapasalo mo pa sa iba, hindi nila tatanggapin yan. Kaya nga napakahalaga, okay? Na hakbang na yung regular na pananalangin at paghingi ng patnubay sa Diyos ay kailangan natin na regular na gawin. Kasi meron tayong mga bagay na hindi kayang gawin eh. Na kahit na anong pagpilitan natin ay imposible na mangyari dahil sa ating kakapusan, kakulangan. Limitado ang ating pangunawa, limitado ang ating resources. Pero ang pangako ng Diyos ay nariyan siya. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang araw-araw na panalangin at paghingi ng patnubay mula sa Diyos ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa tuwing haharap tayo sa mga desisyon o hamon, dapat tayong manalangin upang hingin ang Kanyang gabay at karunungan. Hindi po tayo gumagawa ng desisyon base dun sa kahit mali ay gagawin natin. So hindi po yan ang solusyon. Kaya nga inaaya tayo, hinihikayat na manalangin kasi nakikinig ang Diyos sa panalangin eh. Amen po. Na gegets nyo ba ang aking sinasabi? So napakahalaga ng pananalangin sa atin, lalong-lalo na sa pagdedesisyon sa ating pamilya, sa ating sarili. Okay? Kung meron tayong mga hamon sa ating buhay, ay dapat talaga tayong manalangin. Kailangan natin ng gabay mula sa Diyos, bigyan tayo ng karunungan. So, dahil nga sa limitado ang ating kakayahan, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Alright? So, bago simulan ng araw, ito po ang ating application. Ano? Maaari tayong maglaan ng oras upang manalangin at hingin ang gabay ng Diyos sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapon. Kaya nga kung regular ka nagpe-pray, pagkagising mo sa umaga, lahat yan ay inilalatag mo na sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga hanap buhay. Panginoon, biyayaan mo po kami ng aming pagkain sa araw na to. Panginoon, ang aming pang-apamasahe, mga allowances po ng aming mga anak. So yan po ay ating hinihiling sa Diyos. At maaari kang patnubayan ng Diyos kung paano ka magkakaroon ng mga resources para sa iyong pangangailangan. Amen. Kaya nga mga kapatid, yung maglalaan ka lang ng oras, ano po, na talagang ilapit mo sa Diyos ang iyong mga kailangan. Hindi po tao ang puwedeng ano, bagamat ang tao ginagamit ng Diyos, pero mas magandang humingi sa Diyos. Kasi ang Diyos unlimited, ang tao limited. Yung mabigyan ka ng ano, kaunti, 'pag umulit ka pa, hindi ka na niyan bibigyan, abuso na 'yan. Nage-gets niyo po? Pero sa Diyos hindi abuso 'yan. Yung humingi ka ng humingi, gusto nga niya 'yan, eh. Hingi ka ng hingi sa Kanya. Bakit? Kasi doon nabi-build ang iyong trust at umaasa ka na tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Sa iba sa inyo nahihiyang manalangin. Nakakahiya naman kay Lord, hingi ako ng hingi. Bakit ka mahihiyang humingi sa Diyos? Kasi sinabi na nga niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Bakit ka mahihiya?
Eh, kung sinabi niyang, "Tama na, isang hingi lang," eh, sumunod tayo. Pero kung sinabi niya, "Humingi kayo, lagi kayong manalangin." Ayun ang sinasabi niya sa atin, eh, lagi kayong manalangin. Ibig sabihin kung lagi kang nananalangin, lagi mo siyang kinakausap. At kapag lagi mo siya na kinakausap, nangungusap naman ang Diyos sa'yo sa maraming pagkakataon. Amen po. Huwag lang kayong mananalangin sa bato at kahoy, hindi kayo madidinig niyan. Manalangin kayo sa Diyos na buhay na nakakarinig ng panalangin kasi 'pag nanalangin kayo sa mga rebulto, hindi kayo papakinggan ng Diyos. May paa yan, hindi naman makatakbo, may tenga, hindi makadinig. Ang Diyos na buhay ang dapat nating dalanginan. Kaya sa maghapong ito, kung nag-pray ka na, naitawag mo na sa Diyos yan, "Lord, tulungan mo po ako sa problemang 'to." Hindi ba magandang sabihin maging honest tayo sa ating sarili kung ano ang kailangan natin at hindi tayo nahihiya? Amen po. Huwag kayong mahiya na humingi sa Diyos dahil kailangan natin ito sa ating buhay. Amen. Okay. Balik po tayo. So, bago simula ng araw, maaari tayong maglaan ng oras upang manalangin at hingin ang gabay ng Diyos sa lahat ng ating gagawin.
sa buong maghapon. So yan po ang number one na magpapakita ng ating pagtitiwala kay Yahweh. Okay? Kalawa, ang pagsusuri ng mga desisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So meron po tayong mga desisyon na mahalaga na kinakailangan talagang ikonsulta natin sa Diyos, sa Kanyang salita. Sapagkat ito po ay masasabi nating maaaring it builds you or it breaks you. Either dun sa desisyon na gagawin mo. At siguro magsusuri tayo, tama kaya itong mga desisyon na 'to? Ito kaya'y kalooban ng Diyos sa akin? So minsan ay, sa pagmamadali natin ay hindi natin sinasangkapan ng pagkonsulta sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin na yung mga desisyon na ginawa natin mali, so at the end mali rin. Kaya kung tama 'yan, tama magiging conclusion niyan, alright? So ang pagsusuri ng mga desisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So 'pag sinabi natin sa paraan ng salita ng Diyos, tayo nagsusuri ng ating mga pagpapasya. Sa maraming aspeto sa ating buhay na kinakailangan nating konsultahin ang Biblia. Kung ikaw ay isang estudyante at ang utos sa'yo ng magulang mo, mag-aral ka mabuti, magtapos ka. Pero nagpasya ka na huminto kasi nagkaroon ka ng boyfriend, nagkaroon ka ng girlfriend, at yun, hanggang sa nakapag-asawa ka sa hindi tamang panahon. So, sa mga bagay na importante kasi nakasalalay diyan ang buhay mo. O ngayon, hindi ka nakapagtapos, nagkaroon ng kapamilya, so wala kayong hanap buhay, saan kayo titira? Anong mangyayari? Nakasampay ka. Ganon din naman sa isang relasyon ng mag-asawa. Gusto mo nang iwanan ng asawa mo kasi pagod na pagod ka na hirap ka na. So ngayon, ito ay nagiging, sabihin natin na, talamak ano, kasi may mga naghihiwalay na mag-asawa sa mga kadahilanan at hindi natin alam yung dahilan. Pero basically, ang pinagsisimula na yung third party ng babae o ng lalaki. Ikalawa, maaring sa pera, laging kapos, kaya lagi nag-aaway. Pag hindi sa pera, sa bisyo, kaya lagi sila nag-aaway. So magde-decide ang isa na humiwalay o hiwalayan. So ngayon, ang mga desisyon natin gagawin ay konsulta natin sa Diyos. Right? So tama ba ang mga desisyon na gagawin mo? Maring may tama, no? Pero kung kayo may pamilya at kayo may mga anak, at nag-decide kayong maghiwalay, sino kaya ang magdurusa? Siguro ang dahilan naman, baka binubugbog ka. Ay ground po yan talaga for mag-separate talaga. Sa bawsi ang punta ninyo. Violence against women po yan eh. And then makikita natin na yung mga desisyon na pinasok natin, nag-asawa ka, hindi mo sinuri, hindi mo kinalatis na ito palang asawa mo, ay may mga bisyo, tamad, ay maghanap buhay, walang pangarap, eh na-inlove ka eh. So ngayon, natagpuan mo sa dulo na yung wala palang kwenta, no? Pero sa mga taong nagmamahalan at handang magtiis at magsakripisyo, kasi pinaka-bottom line diyan, magpapasya ka, susuriin mo ang mga desisyon lalo na sa gusto mong, tumigil sa pag-aaral kasi wala na kayong resources o kaya naman gusto mo nang hiwalayan ang asawa mo kasi lagi kayong nag-aaway. So ito pong mga bagay na 'to ay napaka-importante sa buhay ng isang tao. Sa trabaho gusto mo na mag-resign kasi hirap ka. So, lagi natin iko-consider ang salita ng Diyos.
Kasi wala ka sa posisyon na 'yan, wala ka sa lugar na 'yan kung hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari 'yan. Kaya sa tuwing papasok ka sa isang desisyon, pagpapasya na nakasalang ang buhay mo't hinaharap, ay talagang susuriin mo ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa iyong pipiliing buhay. Kung pinag-aaral ka ng magulang mo, kinakayod ka, gusto ka talagang itaguyod, pumapasok ka lang hindi ka naman nag-aaral, nakapagtapos ka tapos wala ka namang alam, ay malaking problema 'yan, naunawaan po. Kaya yung mga magulang nagsisikap din sila na kayo'y makapag-aral kasi kayo ang future. Dahil kung hindi kayo nakatapos, malamang tambay kayo. 'Pag hindi tambay, anong ginagawa ng tambay? Pagala-gala, painom-inom, babarka-barkada, walang direksyon ang buhay, walang asenso. Pero kung nakapag-aral at nakapagtapos, nagkakaroon ng mahusay na hanapbuhay at nagiging disente ang pamumuhay. Gano'n din po sa mag-asawa. 'Pag pumili kayo ng aasawahin, siguraduhin niyo na kung kayo'y mananampalataya din 'yun. Pareho kayo ng paniniwala. Dahil kung magkaiba kayo ng pananampalataya, maggegera kayo sa bahay niyan. Naintindihan po? Puwede ba kayong magsimba na magkahiwalay ang simbahan? Paano kaya niyo palalakihin ang inyong mga anak? Ito'y mali ang isang paniniwala, kaiba sa paniniwala mo. So, hindi sila magtatagpo, eh. Kaya mainam na iko-consider lagi natin ang salita ng Diyos. Hindi puwedeng magsama si Satanas at si Kristo sa isang tahanan. Naintindihan niyo po? Kung mag-aasawa ka, suriin mo kung 'yan ay mananampalataya, kung 'yan ay Kristiyano. Dahil kung hindi, magpasya ka na. Tigilan mo na agad 'yan kasi hindi kayo magkakasundo. Huwag mo sabihin, "Mabo-born again din siya pastor balang araw." Hello, marami na akong nadinig na ganyan. 'Yan ay strategy ni Satanas na wasakin ang buhay mo, okey? Kaya kung susunod ka sa salita ng Diyos, kasi malinaw ang Bible, eh, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya lalo na do'n sa mga mag-aasawa. At yung mga anak, sumunod kayo sa mga magulang niyo. Naintindihan niyo po? Kasi 'pag hindi kayo sumunod sa magulang niyo at kayo'y nakapag-asawa ng maaga at nabuntis ng maaga, wala kayong hanapbuhay, magiging pabigat kayo sa magulang niyo. Sa halip na nakatulong kayo, pahirap ang dating. Amen. So, kaya titingnan natin yung pagtitiwala kay Yahweh. Nagtitiwala tayo kay Yahweh kasi meron tayong responsibilidad lalong-lalo na sa ating sarili at sa ating kapwa. Amen. Nung mga bata pa tayo ay talagang mapupusok na magpasya kahit na bahala na si Batman. Ay hindi po gano'n. Isasaalang-alang mo lagi yung mga tao na tatamaan mo niyan. Iko-consider mo yung mga tao na magiging bunga mo at wala ka namang ipapakain sa kanila, ay talagang mag-isip-isip ka ng mabuti. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, lalo na itong aklat na 'to ng Kawikaan. Mga anak, makinig kayo sa payo ng inyong magulang. Very clear ang Bible. Kaya kung tayo susunod, magiging matalino tayo. Meron akong isang book na Wise Teenager, basahin ninyo 'yon, magpapatalino sa inyo, okey? Kaya yung pagsusuri ng mga desisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, napakaganda nito na titingnan natin yung mga anggulo. Nilalagay kong senaryo sa inyo, lalo na yung mga kabataan nakikinig ngayon. Kung kayo'y pinag-aaral ng magulang, mag-aaral kayong mabuti. Hindi lang napasok, nag-aaral ha, para makapagtapos. Kung kayong mga mag-asawa, bago pinasok mag-asawa ang
pag-aasawa pagkatapos hihiwalay kayo, malaking problema 'yan. Alalahanin ninyo ang sasagasaan ninyo, ang inyong mga anak. Naintindihan po? So, 'yan po ay pagsusuri ng mga desisyon. Kung papasok ka naman sa negosyo, suriin mo rin ang magiging outcome nito. So, lahat ng bagay isinusuri natin kung 'yan ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi naka-align 'yan sa kalooban ng Diyos, tigilan mo 'yan, napapahamak ka diyan, okey? Bago gumawa ng anumang desisyon, mahalagang suriin ito, batay sa mga aral at prinsipyo ng Biblia. Ito ay paraan upang hindi umasa sa sariling karunungan, kundi sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya ang Bible nagpapatalino, 'pag nagbabasa ka. Sabi ako ng sabi sa inyo, magbasa kayo ng Bible. Eh, basa niyo, nakangiti lang. Ibig sabihin hindi kayo nagbabasa. Eh, sinong bobo ngayon? Matapos problema, iyak. Oh, see? So, this is kind of na mag-grow tayo ng pagpapasya na suriin natin, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible. Babadan mo 'yan, magbasa ka. Tanungin mo ang Diyos, "Lord, ano bang kalooban mo dito sa aking desisyon na gagawin?" Eh, desisyon mo palang magpakamatay, aba'y huwag mong gagawin 'yan. Amen. Alright? Kapag may malaking desisyon, ito po 'yun, sa trabaho o pamilya. Dalawa, o either sa dalawa. Trabaho. 'Pag sinabi nating trabaho, ito yung pinagkukunan mo ng kakainin ninyo sa araw-araw. Eh, nahihirapan ka sa trabaho, nag-resign ka. Anong kakainin ng mga anak mo? Nage-gets niyo po? O pamilya. Gusto mo nang hiwalayan yung asawa mo kasi pagod na pagod ka na. Eh, alalahanin mo yung mga magdurusa. So, lahat ng problema sa pamilya ay naso-solve kung ito ay pinag-uusapan. At higit sa lahat ay inilalagay natin dun sa perspektibo na maglaan tayo ng oras upang basahin ang Biblia at hanapin ang mga kaugnay na talata na makatutulong sa tamang pagpili. So, pumipili tayo ng mga desisyon sa buhay, sa pagtatapos ng ating pag-aaral, pagkuha ng karir, hindi yung pabago-bago ng karir, no? Nag-enroll dito, makita mo sa isang semester, iba na naman. So, walang direksyon. Kaya nga pinagpe-pray din kahit na yung kung anong career ang kukunin mo sa buhay. Eh ngayon, kinarir mo mag-asawa agad, so magdusa ka ngayon. Dapat nakapagtapos ka muna ng pag-aaral. Okay? Eh, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi maging matigas din ang ulo ko, ano? Ayaw ko talaga mag-aral. Eh, gusto ko magsundalo ako pero yun pala kailangan din ng alam. Dapat may alam ka rin. Nage-gets niyo po? Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala ko ang Panginoon at the age of 16 or 17, I remember. Kasi nagsimula akong magbasa ng Bible at the age of 16, 17 eh. Tuloy-tuloy na po yan. At doon, naging maliwanag sa akin ang lahat. At hanggang makita ko na grabe, no? Kung gumawa ako ng tamang desisyon, pero tama namang yung desisyon ginawa ko, talagang ginabayan talaga ako ng Lord. Lalo na pati yung panalangin din ng aking magulang. Kasi nakikita nila ang potential sa akin na ako'y magiging professional golf player. Alam niyo ba yung golf player? Yung ganun, golf, 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 golf. Eh, yun ang nakikita niya. Pero nagbago ang lahat nang ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay. Kaya maganda po nagbabasa ng Bible. At hanapin yung mga talata
Grabe ang salita ng Diyos, magbago ng buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig sa mensaheng ito, ang Biblia ang ating pinaka-foundation ng ating buhay para sa pagbabago. Dahil kung wala pong Bible, finish na tayo. Wala tayong pupuntahan na tamang direksyon. Kaya salamat sa Diyos at may Biblia na ating pong napagbubulay-bulayan. Okay? Ikatlo ay yung pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. So ito po yung mga hakbang na dapat nating gawin. Ano po? Yung ikatlo, yung pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating gawain ay nangangahulugan ipagkatiwala natin sa Kanya ang bawat bahagi ng ating buhay. Maging ito man ay sa trabaho, pamilya o personal na mga plano. Sa ganitong paraan, hinahayaan natin siya ang pumatnubay sa atin. Sa pagpaplano ng mga layunin o mga proyekto, isama ang panalangin at konsultahin ang mga espiritual na gabay upang matiyak na naaayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga hakbang. Sa buod po natin ito ay hinihikayat tayo ng kawikaan na magtiwala kay Yahweh ng buong puso at hindi umasa sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng ating gawain, dapat nating alalahanin ang Diyos upang tayo'y kanyang patnubayan sa tamang landas. At ito po ang hamon natin ngayon. Kaya mo bang laging humingi ng gabay sa Diyos? Pagka ikaw ay nagabayan ng masamang elemento, masamang kaibigan, masamang impluensya, maniwala ka, may pagsisisihan ka sa huli. Pero kung humihingi ka ng gabay sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Ikalawa, kaya mo bang suriin ang mga desisyon mo kung tama? Base sa standard ng tamang desisyon, kalooban ng Diyos ang tinatawag na reference. Gusto ba ng Diyos na makapagtapos ka ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho? O gusto ba ng Diyos na mag-asawa ka muna bago ka mag-aaral? Ay palagay ko'y taliwas po yan, may hirapan ka niyan. Gusto ba ng Diyos na ikaw ay humiwalay sa asawa mo? Ay pag-isipan mo mabuti. Kaya mo bang kilalanin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Tandaan natin mga kaibigan at mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, kung kikilalanin natin ang Diyos mula ulo hanggang talampakan, mula loob hanggang labas, makikita mo na interested ang Diyos sa buhay natin. Napangunahan tayo upang hindi tayo mapahamak. Alright? So mga kaibigan at mga kapatid, sa inyong pakikinig, ang aking dalangin ay matuto kayo patungkol sa kawikaan na ibinigay sa atin ni Solomon. Okay? Kay Yahweh kayo magtiwala ng buong puso at lubusan. Yung pagtitiwala natin sa Kanya, buo at lubusan, ay nagpapakita na hinihingi natin ang Kanyang patnubay sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Tandaan natin na sa tagumpay na ating mararating, naroon ang patnubay ng Diyos. Okay? Kung kayo po ay napagpala ng ating mensahe, pwede po kayong magbigay ng inyong tithes and offering through GCash, and I pray na sa ating pong ah, gawain ito, kayo po ay napagpala. Kung paano ang spiritual na pagpapala ay dumalo sa inyo, pwede rin po kayo magpala sa inyo pong pastor, sa inyong manggagawa. Okay? So I pray na kayo po ay na-bless itong mensahe natin ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na ang karunungang ito na aming natutunan, na kami ay magtiwala sa iyo ng buong puso at lubusan, na hindi nag-aalinlangan, hindi nagdududa sa lahat ng pwede mong gawin sa amin. Kaya kami dumadalangin, Panginoon,
na nawa ang aming pananampalataya, pagtitiwala ay buuin mo at maging lubusan sa aming puso, upang sa gayon ay makita namin ang bunga ng aming pagtitiwala, ang pagkilos ng iyong mga kamay sa aming mga challenges, problema, at mga pangarap, mga plano sa buhay. Ikaw ay naroon. Kaya Panginoon, kung ano man ang mga kakulangan namin, punaan mo po kami upang lalo pa kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na naway napagpala po sila at naisapuso nila ang mensaheng ito. Ito po yung aking dalangin, Panginoon. Kasama na po ang aming mga tithes and offering. Thank you, Lord, that you're blessing them, O God. In Jesus' name, amen and amen. Alright? So sa ating pong announcement, na-encourage po kayo na meron po tayong mga e-books na available na ngayon, nasa aking account. Ito pong books na aking nailunsad ay nasa 15 na po ito. Kaya in-encourage ko po kayo na magbasa, matutong mag-aral. Ano po? Ang mga books na yan ay makikita po nyo to. Mga lista po yan, ano po? Pero ito po yung makikita nyo sa Facebook. Ito po yung 15, ano po? Mula dun sa one, Thread of Truth, yung devotional journey through the scriptures. And then yung panghuli ay yung From Known to Unknown. Ito po yung Embracing Eternity with Revelation 21:4. So pag binuklat po ninyo yan, papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Ewan ko lang kung maibubuklat ko po yung aking e-book dito. So dito, makita po nyo yung mga picture na yan na nasa account ko yan. Katulad ito pong Little Learners, Catechism, Easy Question for Young Minds. Pwede po itong pambata. Ano po? And then sa mga teenager, yung Wise Teenagers Living by the Book of Proverbs. Kaya kung mababasa po ninyo yan, bibigyan kayo ng katalinuhan yan. Ang aklat ng Proverbs na tinalakay natin ngayon ay punong-puno ng karunungan upang sa pagpapasya matalino sa buhay na ito. Okay? And then yung Living with Purpose, Ecclesiastes Guide to the Meaning of Life. Gusto ba nyo maintindihan ang kahulugan ng buhay? O yan, basahin po ninyo yan. And then tungkol sa ating healing and deliverance, pwede nyo pong i-download yan. Right? Yung paggaling. You read this and then you can have what we call yung personal healing and deliverance. Pwede nyo execute yan personally. And then, transforming pain into purpose. Meron ka bang mga suffering? Empowering the sick, poor, and broken-hearted. So, you read this book. Kasi ito po ay magbibigay sa atin, why are we suffering? Ano ba ang purpose ng ating suffering? So, yan ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa iyo. And then, ito pong Presbyterian Herald, ito po yung nakaraan ng celebration ng anniversary. Okay? And this is one I recommend. Ano po? Yung Thread of Truth, a devotional journey through Scripture. Yan po ay mula Genesis hanggang Revelation. Maunawaan po ninyo ang entire Bible in a simplest form ng devotion reading. Mula Genesis yan hanggang Revelation. So in 66 days, kung kayo po ay consistent magbabasa, maunawaan po ninyo ang Bible sa maikling panahon na matagal na pinag-aaralan ng maraming mga scholar. Ayan, kumbaga parang nakasummarize na po yan eh. You will understand yung kaisipan ng Diyos kung paano yung thread na yan nagkakatugma-tugma. Okay? So I encourage you, lalo na yung ating mga scholar, I'm recommending you na ito ay i-download ninyo. I will require you na kayo ay magbasa niyan. Okay? Merong merong tinatawag na guidelines kung paano nyo gagawin. Alright? Mamaya pakita ko sa inyo kung mabubuksan ko. Yung well-rested pastor, prioritizing self-care, spiritual renewal. Ano po? Ito po sa mga manggagawa. And then, ito po isa pa, yung guardians of the believer, understanding your angels in Psalm 31, na maunawaan mo na may nagbabantay sa iyong mga anghel. Kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos. And then,
This one, from known to unknown, embracing eternity with Revelation 21:4. Ang sabi diyan ay He will wipe out every tear, every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things ay ah, been passed away, nawala na. So yan po ay tungkol sa ating future sa hinaharap. Ang known sa atin ngayon ay yung ating present condition. Ang unknown sa atin yung ating kalalagayan sa eternity. Pero binigyan na tayo ng glimpse. Napapawiin ng Diyos ang lahat ng ating mga luha. Ibig sabihin, malilimutan mo na yung mga nakaraan mo sa buhay. At ang mararanasan mo ay puro kagalakan. You have to know God. You have to know. Kailangan mo malaman, makilala ang Diyos. Huwag mo niya sabihin na, Pastor, English, baka hindi ko maintindihan. You learn. Mag-aral ka. Ako, bilang testimony sa inyo, mga kapatid, hirap na hirap po rin ako sa English. Pero itong 15 aklat na to na sinulat ko ngayon, na napapanood nyo, eh hindi ka maniniwala. Alright? May use of technology na ginagamit natin. Pero yung idea niya, galing sa Diyos yan. Amen po. Right? So, I require all our scholars na yung ating thread of truth, i-download nyo yon, basahin niyo, and then I will ask you, before the release of your allowance, kung binasa ninyo ang aklat na yan. Okay? Kung nasaan na kayo. And then, life skill training, gagawin po natin yan sa Commonwealth na yung ating mga youth ay dumalo ng seminar na ito. Mga 1 hour lang o 1.5 hour o maybe 1 hour lang na aking encourage kayo na itong ating mga youth ay umattend ng seminar. Right? Yung mga 12 years old pataas pwede na dito. 10 or 12 hanggang pataas. Pero kasi ito ay regarding sa future ng mga bata sa kanilang pipiliing career sa buhay. Okay? That's it. Yan po ang ating mga announcement. And ngayon ay dako po tayo sa ating pangwakas na panalangin at bendisyon. Okay? Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kaabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Ligapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you next Sunday. So, meron po tayong devotion from Tuesday, Thursday, Wednesday hanggang Thursday. And I'm inviting all members and even our scholars na I would like you na mag-tune up kayo. Kasi bibihira ako nakikita kayo na tune in. Alright? So, your attendance being checked. Alright, God bless you and see you on next Sunday.